Wala namang kakwenta-kwenta. Sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang. May target date na ba? Plans natin so far, yung bagong memo, yung bitang pagpupulit. Salita na ho yun, paulit-ulit na lang. Unless kung meron silang bagong testigan naman na credible. At gusto natin sa Blue Ribbon, magdala sila ng dokumento. Hindi yung turo ng turo yung mga lintik na yan. Madali lang magturo eh. Turo kita, ikaw, naganggap na maleta, lahat kayo media. Tingnan mo pati media, nagdadalawang isip pa. Sa media, sa Senate, kita mo kabastusan na yun. Dahil gusto na supportahan sinabi ni Senator Marcoleta na may mga reporter, media sa Senado. Tignan mo kabastusan. Pero sir, That's disrespect. pero sir, yung legal steps po, meron na pong usad. Post mo na natin mga idol. Woo! Wow naman. Erwin Tulfo mga idol. Kasi alam natin to, itong mga nagdaang araw ay nabanggit yung pangalan niya. At kahapon nabanggit din yung pangalan ng kapatid niya na si Ramon Tulfo mga idol. Ako po, dito natin makikita kung gaano katapang ang mga Tulfo. Ngayon kasi sabi niya, walang kwenta, kabastusan, maglabas sila ng ebidensya. At dito sa Blue Ribbon nila ihaharap. Siyempre, ngayon yung mga ex-18 Marines o 18 witnesses, kasi ayaw nilang sabihin nilang mga Marines, ayaw nila kasi masakit sa tenga nila mga idol. Ngayon, dito natin makikita yung tapang nila. Kasi itong mga sundalo na yan, kasi dati naman talaga sundalo sila, so tutusin. Alam nila kung ano yung mangyayari, lalo-lalo na may abogado sila. Kahapon kasi si Mike Defensor nagpakita at naglabas sila ng mga bagong video at pasabog, mga ka-Duterte. At ito naman na involved na naman yung pangalang Tulfo. Alam natin lahat yan, si Ramon o si alias Mon Tulfo. Naku po mga idol, tapusin muna natin itong sinabi ni Erwin mga idol. Bago ang lahat dyan, sa mga hindi pa nagigising dyan, magandang umaga sa lahat mga ka-Duterte sulid, Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong-lalo na dyan bandang Davao mga idol. Kasi taga Davao ako. Condolence pala sa pamilya Baterbonia mga idol. At nandun na si Rene sa lugar nila. Napakabait na bata. Sayang, okay lang, ganun talaga ang buhay. Kaya mag-ingat. Kaya dito tayo papunta sa Senado mga idol. Kasi maraming nangyari kahapon. Ang daming nangyari. Tuloy muna natin to kay Erwin Tulfo. Tara. Pinag-aaralan na magpa-file ang usurpation of authority labang kay Senator, yung nangangarap na maging senador na Mike Defensor. Pero may timeline ba yun, Sen? Kung when kayo magpa-file? Parang galit. Yung galit niya parang ang tawag yan, pinipigilan na lang niya eh. Sabi niya, yung nangangarap na maging senador, ayaw mabanggit yung pangalan. Si Mike Defensor yung tinutukoy niya mga ka-Duterte na nangangarap na maging senador. Lahat naman kayo dyan sa politiko, nangangarap. Ikaw, swerte mo lang eh. Na dumiretso ka na dyan eh. Kundi dahil sa content nila, ay nako po, ewan ko lang. Pero hindi na ako nanonood. Sa content nila, hindi na ako nanonood. Promise. Ay, nako po. Nagpipigil na si Senator Erwin. Si idol ko to noon eh. Sa totoo lang. Ngayon, wala na. Nawala yung pagka-idol ko. Ang daming nangyayaring korupsyon dyan. Kaya pala ayaw mag-imik-imik. Alam na. Oh, di ba? Ganun lang yun. Kasi once na bitag-bitag sila dyan, di ba? May palabas silang bitag eh. Yun naman malakas ang... Kaya nga nanalo yan sila dahil sa bitag eh. Ito yung mga pinagsasabi nila dun sa bitag. At saka yung content nila. Oh. Ang lakas nila mag-ano ng mga ahensya. Pag may mga korupsyon. Pero itong nangyayari, itong mga kongresista, ay lalo na ngayon, senador na sila. Alam, marami silang koneksyon, di ba? Oh. Eh, mahirap yun. Kasi nga,
once banggain nila yon pati ngayon nagkita-kita na diyan lahat, lumabas ng baho. Tuloy muna natin 'to mamaya na. Pag-uusapan ko ng majority in the next few days. Pero sa tingin namin, may talagang usurpation of authority dahil hindi naman siya member ng Senado. Sir, anong message kaya ang lumalabas ngayon na walang minority senators na pumunta sa press con kahapon? Siguro naisip nila, na-realize nila na mali yung ginagawa ng mga yun at kalokohan na lang. Bakit kasi sipot doon, puro kasi nangalingan. Madali kasi magturo di ba? Kung sino-sino na, may mga media na nga tinuro kasi para maging credible sila, iba na namang tinuro nila. Kaya sinasabi ko, hinahamon ko sila, pag may dokumento kayo something, let's go. Pero sir, iimbitahan niyo pa po. Wala namang kakwenta-kwenta, sasabihin, magtuturo lang dito, magpapasikat lang. May target date na ba sir? Ay nako po, Erwin Tolpo. Nagturo-turo lang, papasikat. Ito na naman, nagpipigil na naman siya. Oh. Ito totoo, galit na yan eh. Aminin natin yung totoo. Kasi mga idol, sa Senado kahapon, itong mga nagdaang araw, diba, naglabas itong, ano sila, parang nag-hearing din sila Mike Defensor. Ito, nung nakarang araw, di ba? Tapos, naglabas sila itong mga bagong ebidensya, si Chis Osquidero, na-involve na naman doon, alam naman to. Ay, si Chis talaga, alam na yan, natunugan na natin yan noon pa. Di ba? Sa 5 kaso ni Chis, 3 ang absuelto, may 2 pa siya ngayon. Oh, hindi siya ligtas ngayon sa 18 Marines. Plus, ito ngayon, si Joel. Ang balita kasi kay Joel, mga ka-Duterte, nako po, si paring Joel, mga idol, alam naman ito, kita nyo na, si Kiko, kamay-kamay kay Risa, kamay-kamay kay yakap-yakap kay Subiri. Ay, nako po, yan, si Bam tahimik na ngayon. Pare, Tolpo. Anong balita? Sige lang, huwag kang maingay. Ay, nako po. Ito yan si Joel, si Cheese, si Jinggoy. Sila yung mga talagang mga pangalan noon na naimbestigahan pa noon ng Blue Ribbon Committee. Itong mga diskaya, di ba? Na may mga senador. Silang 3 yun na mukhang nababanggit. Sila talaga yung nila, si Joel, si Jinggoy, si Cheese mukhang hindi pa yata na yun eh. Pero natunugan na natin yung si Cheese, di ba, mga ka-Duterte? Na pa something na Nako po. Ito na ngayon, hindi natin alam na itong kahapon, si Joel kung lilipat ba talaga dyan sa minority. Kita na naman, si kamay-kamay na lang, si Lito Lapid na lang din kamay-kamay, wala pa yata, absent pa yata. Ano kayang mangyayari ngayon? Kumpleto na sila dyan, di ba? 13 na sila. Kasi si Cheese nandyan na eh. Ngayon, ang balita, kasi 13 na nga sila dyan, kahapon, nangako na. Mga idol, nag-oath-taking na. Nanumpa na. Si Senator Gatchalian, Win Gatchalian, ang Vice President ng pro tempore dyan sa Senado, si Soto na naman, mga idol. Patay tayo dyan. Ay, nako po. Paano kaya ito mangyayari sa ating bansa, mga idol? Ito yung kaganapan kahapon dyan sa loob ng Senado kasi kumpleto na sila eh. Kita nyo kanina, kakapasok lang ni Joel, di ba? Baka manggigigil na naman si Tolpo nito, mga idol. Kasi pag hindi maituloy ito, kasi yari sila. Naku po, mamaya natin tatawa-tawa mga idol. Pasensya na, Senator Erwin Tolpo. Kami ay may respeto, binoto ka namin noon. At sana panindigan mo na hindi ka talaga nakatanggap ng maleta. Kasi malalim pa yung investigasyon na yan. Kung ikaw mismo, senador ka, imbitahan mo siya dyan sa loob ng Senado. Kasi meron na kayong itong oath-taking na ginagawa ni Senate President Gatchalian at saka Senate President
pro tempore na si Soto, 'di ba? Oh, si Soto na nag-aano eh. Si Soto na talagang nagbigay ng ano, nandiyan pa si Cheese at saka si Subiri sa likod, oh. Isipin mo namang mga idol na 'yan. Ay naku po. 'Wag lang talagang maging kangaroo court lang ang 'to kasi ang nakaraan, ang Blue Ribbon hearing ay nahinto, 'di ba? O sinong namuno do'n? Sila Lacson at saka si Soto din. Oy, naku po. Tingnan natin kung anong mangyayari ngayong araw na 'to. Panoorin muna natin 'tong oath-taking nila mga idol, ha? Eh, mag-aano na sila, eh. Sige, go! Raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present the position duties of my present position and of all others I may hereafter hold. and of all Mga idol, bawasan ko lang yung ano, no? Yung music nila. Hanggang ganun lang, nag-uot naman talaga yan sila eh. Ngayon kasi mga idol, ang tanong kasi ngayon dito, kung ano ang mangyayari sa loob ng Senado. Kasi kahapon, pumasok na sila, I think si Ligarda, si Marcoleta, di ba? Nakipagkamay na sila. Ibig sabihin, sports, sama-sama na sila, ganun. At ngayon, kasi kahapon, ang tawag nito? Yung si Alan, si SP, si Alan Cayetano, Senator Alan Cayetano, nag-concede na talaga siya. Concede, ay ibig sabihin, parang tinanggap na niya yung nangyari. Ganyan dapat, di ba, mga ka-Duterte? Tanggapin natin kung ano ang reality. Kasi ngayon, kasi nangako, nanumpa na nga si Gatchalian, talagang nanumpa naman talaga. Ngayon, si Soto na yung dito, yung Senate tempore, at kumpleto naman talaga sila, kumpleto na eh. Lumipat na sabihin natin si Cheese, lumipat na. Lumipat na talaga si Joel, kumpirmado na yan sila. Na talagang andun na sila. Kasi hindi naman matutuloy yan eh. Itong pag-oath ni Gatchalian. Hindi matutuloy yan kung wala ang magiging 13. Bakit noon? Bakit 12 lang sila? Ginawa talaga siyang di ba? Grabe mga idol. Panoorin subaybayan natin. Ito yung sinasabi ni Marcoleta. Last chance natin to, mga idol. Tayong taong bayan. Kung ano itong mga kaganapan ngayon sa Blue Ribbon. Sana lang talaga, mga ka-Duterte, na magkaroon ng magandang takbo at linaw itong investigasyon nila sa Blue Ribbon Committee. Kasi pera ng bayan yan. Pera nating lahat. At talagang talamak at lantaran yung korupsyon dito sa ating bansa. Yan. Ito yung sinabi ni Senator Alan. Hindi ko na siya tawagin si SP kasi ang SP ngayon si Gatchalian na talaga. Ito na yung bagong update. News update, Senator Alan Peter Cayetano, I may leave the position of SP, itong Senate President. But I am honored to still be your SPS, your public servant. Oh, 'di ba? Yung public servant daw. Tuloy pa rin siya sa trabaho niya. Kahit mayroon silang mga iba-ibang liderato dyan, mayroon silang minority, majority noon, 'di ba? May mga ganun. Ngayon kasi, ang nangyayari dito, itong hakbang na ginawa nila ng majority dati, ito sila Alan Cayetano, ay tama. Para sa akin na. Malinaw, dito natin makikita kung ang Gatchalian Black, itong hawak ni Gatchalian, ay may patas na investigasyon. Kung itutuloy nila itong Blue Ribbon Committee, ha. Kasi nasimulan na eh, di ba? Nasimulan na, nandiyon na yung mga pangalan na pinagbabanggit. Ngayon, itong mga senador, pati nga presidente at saka di ba, binanggit nga nila eh, na naghatid sila ng maleta doon sa Ilocos. Pati ito nabanggit nila si Speaker Martin Romualdez. At itong mga taga-kamara na sila Laila de Lima, sila Chua, si Abante,
Andun. Si Alvarez. Sino pa ba yun? Itong mga dating Quadcom na nag-graduate na. Sila Kimbo. Sila Hernandez. Sila Castro. Sila Brosas. Ang dami doon. Daming nabanggit doon. Ngayon, ganito nang nangyari dyan sa loob ng Senado. Kung ano talagang nangyayari. Dapat, kung ano yung nasimulan, ito nila Alan Cayetano, sila Marcoleta, para hindi sila magkaroon ng hidwaan dyan sa loob. Patas ang sinasabi. Ituloy nila yan. Kung, kagaya niyan, nagsalita si Erwin Tulfo kanina, na walang kwenta, kabastusan, maglabas sila ng ebidensya. Yun! Kasi total, senador siya, at ngayon, dito natin makikita, kung, di ba? Kung tunay silang legit na hurado, itong Gatchalian Black, kung tingin nila, nagsisinungaling itong 18 Marines, papuntahin nila sa Senado. Papuntahin nila. Di ba? Kasi, bakit babaliwalain nila? Pag once binaliwala nila yan, ibig sabihin totoo yung mga sinasabi ng mga Marines. Iharap nila ang mga Marines dyan sa loob ng Senado. Para maliwanagan lahat kung sino talagang nagsasabi ng totoo at kung nagsisinungaling man sila or hindi. Ganun lang yun. Wala nang iba. Kasi itong 18 Marines, alam natin to, itong nakaraang Marso lang sila nang lumabas. Walang pumapansin sa kanila na media, mga senador, wala. Tayong lang mga vlogger. Meron, SMNI. Doon sila nag-covered. Ang SMNI, walang ano yan, kinikilingan, patas ang laban. Kasi alam naman natin to. Ito yan, kasi nag-concede na nga si Alan Cayetano at sana lang na magiging maayos ang takbo ngayon ng Senado. Kahit sabihin natin silang may mga kunting samaan ng loob. Diba? Nagkaroon ng palitan ng liderato. Kasi ang labanan ka nga dito mga idol ay numero. Kagaya niyan, lumipat na si Joel, si Cheese, yun matik yun. 13 na sila. Ganun lang yun. At abangan natin itong mga susunod na balita. Talaga naman, sana lang talaga. Huwag silang, kasi tayo, lalong manggigigil ang mga taong bayan dyan sa loob at labas ng Senado. Lalong-lalo na itong mga solid Duterte dyan. Nandyan sila sa labas ng Senado. Sila Mike Defensor. Marami dyan, maraming taga-suporta ng mga Duterte. Kasi alam nila, ito ay isang hakbang na pabagsakin ang Duterte. Ginagawa talaga, alam naman natin yan. Kita mo, impeach nila si Inday Sara. Di ba? Wala nga silang mapukol si mga Duterte. Simula noon, AJK lang. Ngayon, naglabas sila nung malapit ng presidential elections. Inday Sara ang tinitira nila. Alam nilang malakas si Inday Sara talaga. Wala silang maibang mapukol sa Duterte. Wala. Ito ay laro ng politika, mga ka-Duterte. Kita nyo ng Davao. Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong Duterte administrasyon, kung sila ay corrupt, di ba? Kita nyo naman ang ganda ng ligasiya. Maayos na sistema. Hospital. Infrastructure. Itong mga government employees, mga sundalo, police, di ba? Si Inday Sara, once makaupo to, kasi Marcos administration nga, kasi dito talaga nagsimula na naman ulit lahat. Bumalik na lahat. Walang magawa si Bongbong dyan eh. Walang tapang si Bongbong mga idol. Kasi paano nga, isa rin siya sa binanggit dyan. Mahirap magsalita kasi itong 18 Marines ay investigasyon pa lang. Diba? Ito ay allegation, kumbaga. Patunayan nila at papuntahin nila yung 18 Marines dyan. Total ngayon, napag-usapan na nila yan. Kasi hindi nila pwedeng baliwalain yan. Magagalit ang taong bayan. Yun ang totoo.
once na baliwalain nila yan. Kagaya nung Blue Ribbon nung ginawa nila, Lacson at saka ni Soto. Naku po, talagang dito natin makikita. Ang daming binanggit na pangalan doon. We'll see, mga ka-Duterte, kasi napakainit itong mga nangyayari. Mga karaan na malungkot tayo lahat. Si Rene Baterbonia ay talaga namang balita ng CIDG at pinanindigan nila na hindi talaga aksidente. Gusto natin makita at malaman yung totoong drone na video. Pagkadating at pagkakuha ng drone. Kasi bakit ang drone na kinukuha nila ay putol? Putol-putol. Una, ay ganito lang. Yung pangalawa, mayroon namang mas mahaba. Yung buo. Gusto nyo lang. Malamang nakuha na yun ng mga pulis at CIDG, mga idol. Kung ano yung natunay nangyari. Kasi may mga pasa nga si Rene. Balita-balita kasi, sinagip ni Rene, si Divine. Ganun ang nangyari. Diba? Kasi si Rene, magaling talaga lumangoy yun, obviously. Sanay pa yun, batang-bata pa. At alam niya kung sanay ka sa dagat at alam niya mismo, delikado to. Diba? Mga ganun. May puso kasi yun si Rene, mabait na bata. Kung posibleng siya ang sumagip at siya nadamay. Kadalasan may mga ganun. Kaya abangan natin to, mga idol, kasi napakalungkot ito mga nangyari. Tapos may mga ganitong pasabog sa Senado. Alam natin, ito talaga malala ang korupsyon sa Pilipinas. 100%. Grabe ang kawatan ngayon sa atin. Kawawa tayo mga Pilipino. Senator Erwin Tulfo, walang kwenta, kabastusan, kasi nabanggit yung pangalan ng kapatid mo, si Ramon Tulfo. Marami na kayo dyan, Tulfo Brothers, panindigan nyo yan. Kasi binoto talaga kayo ng taong bayan dahil sa pinaggagawa nyo sa content nyo, itong mga bitag nyo. Totoo yun. Hindi naman ito mananalo itong mga Tulfo dahil sa ilang content nila. Yun ang akala mo, ang tatapang eh. Diba? Iba-ibang ahensya. Itong mga nangyaring mga kutong-kutong, sila mga gaano. Pero pag number 1 dito nangyari, naging senador na sila. Tahimik. Tahimik sila. Wala silang ginawa. Akala natin magaling. Wala naman pala. Ayun pala, nabanggit yung pangalan nila. Ngayon, panindigan, kasi ito ay allegation pa lang. Mahirap mambintang. Ang nangyayari dyan, nagkaroon sila ng something na conflict. Nag-ano-ano pa sila. Magkakilala lang yan sila. Basta politiko. Pera-pera talaga, no? Ay, nako. Buti na lang nag-concede si Alan Cayetano. Tanggap niya. Yan ang pinaka-the best. Ganun dapat. Diba? Kitang-kita mo yung pagkakaiba ng minority at saka majority. Ang ugali ba? Sports. Marcolita, pumunta kahapon. Amy Marcos. Sino pa ba yung nakipagkamay? Diba? Nakipag-ayos. Ganun lang yun. Si Alan Cayetano, walang problema yan. Hindi to mahirap kausapin. Ito yung mga taong magaan, may puso. Duterte may puso sa bayan. Serbisyong totoo. Inday Sara. Kahit sira-siraan, hindi matitibag. 100% mga idol. Ilang beses na nila sinisiraan ang Duterte ay hindi pa rin natitibag. Kasi may tunay na gawa. Kita yung Davao. Kung gusto natin umayos ang Pilipinas, Davao, Duterte. Noon pa yan. Nagmamayagpag ang pangalang Duterte. Noon pa yan. Wala pa ako, mga idol. Hindi pa ako sinilang ang Davao na mamayagpag na unti-unti, dahan-dahan. Dahil sa pangalang Duterte, tapos alias Digong. Namamayagpag na yan noon pa. Ganon ang serbisyo nila noon sa amin. Taga-Davao ako eh. Dumating sila sa national. Itong pagiging presidente. Hanggang si Inday kinuha. Di ba? Lalo na si Inday, napakabait yan. Napakabait ni Inday Sara. Tapos serbisyo yan talagang tunay. Pag nakitaan niyang kurap ang isang ahensya, tanggal lahat yan. Davao, naging mayor siya. Ang daming tinanggal. Dahil marami ring talagang tiwali.
ganon, palit. So, kaya humanda sila lahat dyan. Maraming mananagot. Kaya Duterte tayo, iboto natin Duterte. Maraming mananagot. 100%. Mahirap lang kasi ngayon kasi hindi Duterte ang administrasyon. Kaya napakahirap. Kaya ganitong nangyayari sa atin. Kung tutuusin, kung ang Duterte pa rin ang sumunod, tuloy-tuloy na yung mga building dyan, mga infrastructure. Ang daming huminto. Daming mga budget na wala. PGH pa lang, di ba? Kita mo, 100 million a buwan, monthly. Nasaan na? Wala. Oh, see? Abangan natin to mga idol. Itong mangyayaring impeachment trial ni Inday Sara. Kasi last chance natin to. At huwag na ipapayag na tanggalin nila si Inday Sara. Hindi tayo papayag. Sila mamumuno sa atin. Gusto nilang parang balik sa dati, ang Pilipinas. Ilang taon tayong lugmok? 30 years? Tuloy-tuloy yun. Dumating lang ang Duterte, nakaramdam tayo ng pagbabago. Ginawa. Kaya pala, kahit pandemic. Paano nang siguro kung hindi pandemic yun? Diba? Hirap na tayo nun. Natural, may mga utang. Natural, nagpapaganda tayo ng bansa eh. Babalik yun, unti-unti. We'll see, abangan natin itong mga ka-Duterte sulit kasi napaka-importante itong mga kaganapan sa Senado. Ito ay patungkol kay Inday Sara. Lahat yan kay Inday Sara. Gusto talaga nila pabagsakin ang Duterte. Kasi once makabalik ang Duterte, mabubulabog sila lahat dyan sa loob. Ganun lang yun. Kaya mag-ingat mga idol, mga kasulid, ingat tayong lahat. Kaya salamat kaya sa suporta. Kasi kahit sabihin ako hindi ako taga Davao dahil sinuportahan ko ng mga Duterte. Dahil nakita ko ang tunay nilang serbisyo. Yung malasakit. Yun lang yun. Walang ibang presidenteng dumaan. Ang Duterte lang dumaan na ganyan tapang ba na nakipaglaban sa bayan. War on drugs. Diba? Krimen. Sila lang to. Corruption. Sila lang. Maraming namamahay dyan, mga liberal. Sa loob. Yan, sa loob ng Kongreso. Kaya gusto nilang patanggalin ng Duterte. Yun lang yun to. Sorry, kasi nakikita natin. Totoo yan. Alam natin yan. Nakikita natin. Nararamdaman. Kaya mga idol, abangan natin itong mga susunod na mga aksyon, mga balita, mga kaganapan sa Senado. Huwag tayo kukurap. Kasi kawawa si Inday. Kawawa tayong mga Pilipino. Duterte lang ang lumalaban para sa atin. Kasi kung wala ang Duterte, sorry tayo, kawawa tayo. Walang tapang dyan na isa sa mga politiko. Maraming mga mababait dyan. Kaso walang tapang. Kasi ang daming namumunong, nagpupugad na ang mga kadiliman. Ganun yun. Kasi ngayon, dumating ang puti na matapang. Diba? Mga agila ng Davao. Yun, Duterte. Kaya, suportahan natin yan sila. Kasi sila yung may tapang para sa atin at lumalaban sa mga Pilipino. Ganun yun, para sa bayan. Kaya idol, maraming salamat. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Abangan natin to. Pasensya na, medyo na-late ako. Daming mga ganap mga idol. Kaya, see you and goodbye.